Hello Sagittarius, ito na yung reading mo for the second week ng March or kahit lumagpas doon sa timing na binanggit ko kasi lahat naman ng reading ko dito ay timeless as long as nakarating sa ito. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Kung hindi nyo alam yung other signs ninyo, search nyo na lang how to calculate your birth chart. Yan, general reading lamang ito ha. Maaaring tutugma para sa iba sa inyo, maaaring sa iba hindi. Hindi ko controlled yung mga energies na masusagap natin sa cards. Kung past, present, or future energies man yan. No, maaaring para sa bawat isa sa inyo ay iba-iba. Okay? Hindi rin po ako psychic, ako'y tagabasa lamang ng cards. Okay, re-relay ko lang sa inyo yung mga mensahe. So, alamin natin ano ba yung mga pwedeng mangyari. Etong susunod na week na ito. Maraming salamat nga pala sa pag-hangout mo ngayon dito sa akin, Sagittarius, para manood ng reading ko. Don't forget to subscribe, like, follow. Maraming salamat sa lahat ng support. Pag-share palagi ng mga readings ko, malaking tulong yan. Pag-membership, subscription, yung mga nag-a-avail ng private reading. Mga interesado sa private reading ko, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Pwedeng masagap energy ni person mo ha. O kung sino man yung mga ibang taong involved dito sa sitwasyon mo. Okay, para sa mga signs na nasasagap ng card, so ito, ibabanggitin ko lamang sa inyo pero pwede namang walang kaugnayan or pwedeng may kaugnayan ngayon sa sitwasyon ninyo yan or sa mangyayari pa lang sa inyo. Okay, pwedeng may Aries, Leo, Sagittarius, pwede ring may Pisces, pwede ring may Libra, Cancer, and Scorpio. Okay, baka may mga kailangang ayusin this coming week. May mga repair, may hammer. Hindi ko alam kung pagkukumpuni o renovate o kung may mga ipapagawa man dyan sa bahay ninyo or kahit hindi sa bahay. May ano dito Siguro may nasira na kailangan ayusin kung ano man yan. Or meron kayong balak na ipagawa. Parang ganun. Some of you, pwedeng meron kayong ano dito, pictorial or travel, or are you a photographer? Okay. Humawak ng camera it could be, event. Pwedeng may event. Kasi may mga picture taking siguro, video, etc. Okay, nakikita ko, yes, pwedeng merong event or occasion with family. Nakikita ko mag-get together yung pamilya, relatives, no? Ano pa? Wow, so nakikita ko there is something like an adventure or something exciting na paparating sa'yo itong next week. Oo, new ideas or pwedeng sa iba sa inyo, this is a new inspiration. Basta you are excited, very inspired na gawin tong bagay na to. Looking forward, no? Ikaw, nasimulan ito. Basta merong something nasisimulan Ang daming ideas dito, no? Kumbaga, very energetic, very fiery yung energy mo dito. Maganda rito, especially sa family. Siguro merong something na matutuloy na pinaplano or gustong gawin with family members, with loved ones. And na nakikita ko is maayos naman when it comes to yung mga may mga asawa, anak, no? So nakikita ko maayos naman. Samahan ninyo mag-asawa, pati ng mga anak ninyo. No?
Kaya lang some of you could, encounter, parang injustice. Kasi baliktad yung justice mo rito. Something na you will find na, unfair yung treatment. O, whether sa'yo yan, or sa someone na malapit sa'yo, kakilala mo. Or it could be na ito ay, bad consequence ng bagay na gagawin mo. O decision. This is a consequence ng isang maling decision or action na ginawa. Okay? Alam naman natin yan. Karma card yan si Justice Kaya baliktad siya Okay? Oo. Basta, merong some kind of unfair treatment or, alam mo yon yung bad consequences. Okay, pwede ring imbalance. Some of you, pwedeng hindi kayo, emotionally stable. Itong next week, hindi ko alam kung anong magiging rason. Pero there is a tendency kasi mawala yung balance So, ayan, halimbawa, okay, sabi ko nga, okay when it comes to family. Pero siguro pagdating sa ibang bagay, pwedeng merong something na hindi balance sa inyo. Some of you, pwedeng sa emotions. Or kung meron kang person na nakaka-deal na ganyan. Extremes ang nito, emotion nito. It could be matinding attachment with the Two of Cups. And dahil doon, pwedeng, ewan ko, parang a person who is, emotionally dependent, clingy. Hindi ko alam kung ikaw yung nagiging clingy, pwedeng ikaw o yung person na nakakadeal mo rito. Romantic man ito or hindi You could be dealing with someone who is, emotional. And dahil doon, naapektuhan yung kanyang judgment, naapektuhan yung kanyang, yung mga actions, decisions niya. So, importante yun Kaya nga sabi nga nila, di ba, kapag masyado kang happy or masyado kang galit or masyado kang nalulungkot, hindi ka dapat gumagawa ng major decision or action. Kasi nga, merong consequences sa bawat sasabihin natin, decision or action na gagawin natin. May yun may katapat lagi. And yun yung nakikita ko. So, kung ikaw yan, you have the tendency na mawala yung balance, maging mawala yung control mo sa sarili mo dahil lang emotional ka nung time na yun. Di ba minsan ganun, pag emotional tayo, meron tayong mga bagay na ginagawa natin and later, we regret kapag hindi maganda yung, alam mo yung naging outcome or resulta nung ginawa natin during nung time na tayo ay nagpadala sa ating emotion. So, yan lang yun siguro. No? If ever. Some of you heartbroken or heartbroken pa lang since ito yung mga pwede mangyari. Parang iba dito repetitive na. Paulit-ulit na lang ba kayong nile-let down itong person na to? O halimbawa, na-let down ka niyan in the past or recent past, pero nakikita ko mukhang ile-let down ka na naman uli nito. Madi-disappoint ka na naman uli, mabobroken heart ka na naman uli. Oo. Pwedeng iba, you could be dealing with a past person. Kasi ayan, may mga memories kayo dito. May past element dito. Some of you, pwedeng ini-stock nyo pa rin to person na to or pwedeng ini-stock nyo pa rin kayo. Pwedeng this is someone na dati na naghiwalay na kayo Pero pwedeng yung isa sa inyo is hindi pa totally healed.
Oo. Merong chance na na buuin yung nasirang relationship. Yun yung nakikita ko dito. Kasi parang may rebuilding eh. Kaya lang alam mo, kahit nakikita ko dito parang may willingness or intention na buuin uli or magbalikan. Nakikita ko yung pattern. Nakikita ko yung pattern na pwedeng umulit-ulit yung nangyari na before. Oo. And sabi ko nga, yung pattern din na mauulit-ulit na madidisappoint ka na naman. Parang ganun. So you should think, you should know better kasi kung nangyari na yan before, na dapat ikaw ay mas wise, yan, dapat mas healthy na yung choices mo, mas wise ka na ngayon. Alam mo na dapat kung ano yung makakabuti para sa'yo. In love and in life. Ayan kasi. So, nakikita ko kasi dapat mas mag-focus ka sa pagiging healthy. O, ayan. Pwedeng iba sa inyo about health naman to. Pero pwedeng iba kasi in love and in life. So, depende na kung saan nagre-resonate sa inyo. Okay? Basta meron ditong pwedeng stalker energy or sumusunod, sinusubaybayan pa rin kahit wala na. Okay. Spying, o kung hindi man yan, stalker, yun, yung mga ganun. Spying energy, stalking energy. Basta, yung malakas na energy dito, yung tendency na may mga marirepeat na namang pagkakamali dito and heartbroken ka na naman. So, yun. Yan yung mga na-pick up kong energies dito sa iyong reading. Sana makatulong sa itong reading na to, Sagittarius. Gawin mo lang guide at sana kung meron mang magkakatotoo dito, sana yung positive energies lang. Pero hindi natin kontrolado yan. Okay? Take care. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.